sila? Bakit wala sila dito? Sigurado akong dito nakatira si Emma dahil nakalagay yun sa application niya. Olive, baka naman lumipat ng bahay. No. Demanda ko si Emma. Papadampot ko siya sa mga pulis. Siguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Olive, listen to me. Binigyan mo ng animal medication si Mookie. At kapag dinala ni Emma si Mookie sa ospital, at lumabas yun sa medical diagnosis niya, at lahat pa ng ginawa mo sa kanya, at kapag nagsabi pa ng totoo si Mookie, hindi malabong pwede kang kasuhan. So I don't think this is the right time para magsumbong tayo sa pulis. You can go to jail. Pwede pang mapunta sa DSWD si Mookie. No! Hindi ako papayag! Babawiin ko si Mookie kay Emma. Kahit saan pa sila magtago, hahanapin ko sila. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang anak ko! Olive, stop it. We need to go. Get in the car. I said get in the car! O, ipagamit muna kay Mookie yung damit ng mga anak ko. Salamat, ha. Salamat po. Naku, Emma, Danilo, delikado yung ginawa ninyo. Kahit ano pa ang gawin ni Olive dyan sa batang yan, anak niya yan. At dahil tinangay ninyo yung anak niya, pwede niya kayong ireklamo, kulungan ng bagsak ninyo. Isip ko nga din po yun eh. Lalo na't alam ni Ma'am Olive na ako po yung kumuha din sa anak niya. No, kita mo na. Eh baka nga sumugod na yun doon sa bahay niyo eh. Kaya nga ayos lang na dumito muna kayo. Wala naman akong pamilya, kaya mag-isa lang ako dito. O, tsaka alam niyo naman na busy ako sa pagiging operator ng mga tricycle. Kaya okay kayo dito. Yun nga lang, pag nagkahulihan, siguradong sabit ako. Yun lang. Salamat, ha. Pero huwag ka mag-alala kapag nagkahulihan, hindi ka namin talaga itadamay. Salamat. Ge, paghahanda ko muna kayo ng makakain. Salamat po. Kutsi, tara, tulungan mo ako. Sige, halika. Friend, maraming salamat, ha. Ikaw pa ba, BFF? Mookie, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Gutom ka, gusto mo kumain? Siyempre, mami niya si Olive. Hindi pwedeng hindi siya maapektuhan. Uy, si Olive yun na yan. Hindi ko alam kung ano pang ginawa sa'yo ng mami mo. Pumunta kaya tayo ng ospital para ma-check ka ng doktor. Okay lang po ako. Mookie, kailangan magpatingin sa doktor. Bukod sa iniisip namin yung kaligtasan mo, kailangan mayroon tayong mapakita mga ebidensya sa pulis na talagang sinasaktan ka ng mami mo. Miss mo, ayaw po pupunta ng ospital. Baka po mamaya makita po ko doon ni Mami, tapos masundan niya po ako, please po. Malaking problema to. At talagang hindi natin siya pwedeng itago. Kidnapping yun. Dalhin niyo na lang sa mga pulis yan o kaya sa DSWD. Huwag niyo po akong dalhin doon. Ayoko po makuha ni Mami. Ilayo niyo po ako kay Mami, please. Please. Pero sana po huwag niyo pong ipahuli si Mami. Sigurado ka ba, Mookie? Opo. Kahit ilang beses na po ako sinaktan ni Mami, ayoko po siyang makitang nakakulong. Kaya please na.
Sensya ka na, Muki, ha? Alam kong hindi ka sanay matulog sa walang aircon at matigas yung kutsyon. Nakalimutan niyo na po ba, Nay? Kinukulong po ako ni Mami sa dark room. Kaya, ayos lang po. Doon, walang aircon, wala ding kama. Kaya wag niyo na po akong alalahanin. Napakabait mo talaga, Muki. Hindi ka marunong magtanim ng galit kahit sa nakagawa ng masama sa'yo. Sa mami mo. Di ba po, gano'n naman po talaga yung mga anak. Parang kayo po. Kwento niyo po sa akin noon, di ba, sa dark room po tayo, na hindi po kayo naalagaan ni Aling Ligaya. Panigurado po, nagtampo rin po kayo sa mami niyo noon. Pero hindi po kayo nagtanim ng sama ng loob. Parang ako din po ngayon kay mami. Kaya po, ganun po din siguro ako kay mami. Kahit po sinasaktan niya ako, masakit pa rin po para sa aking iwanan siya. Tsaka, makulong po siya. Kaya alam ko po maiintindihan niyo ako. Pero kahit po naaawa po ako sa kanya, ayoko na po ulit maranasan lahat ng ginawa niya sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang bumalik ka sa mami mo o saktan ka niya. Maprotektahan kita. Salamat po, Naem. Sige na. Matulog ka na. Huwag ka na matatakot, ha? Kasi dito lang ako sa tabi mo. Papantayan kita.